So makakasama natin ang mga awardee po no ng Second Southeast Asian Premier Business and Achievers Award 2024 para malaman po ang kanilang mga kwentong tagumpay or success story na talaga namang gustong-gusto po ng ating mga kaabante. So let's all welcome ang owner ng Finca Engineering Services, si Engineer Alyssa Joy Finca. Ayan, welcome po sa programa natin, Engineer Finca and Sir Rogelio Medina. Kamusta po kayo? Sige, engineer mo na. Si ano mo na, engineer. Ladies first. Thank you po sa pag-invite for tonight. Ayan. And shout out sa mga nag-overtime sa office ngayon. Wow! Yan naman. Masisipag. Kailangan natin sila. Masisipag na staff sa Finca Engineering Services. Ayan. Saan pong office nito, engineer? Sa Dio Mansion, Brookside Hills, Cainta, Rizal po. Kainta. O, pero din naman po medyo bahain dito pag umuulan. Medyo may pabagyo pa naman dating. Yes po, carry naman. touch basin kasi ang Cainta. Pero yung lugar po naman namin yung office, hindi naman po. Mataas That's good to naman. know, engineer, no? Kasi minsan yan yung worry ng mga kababayan natin na taga Cainta Rizal, no? Marami tayong mga kaibigan dyan, pero parang sanay na rin eh. Sanay na rin yung mga kababayan natin doon. May pero bangka good na nga thing. po yung iba. Ay, yun ba? Parang normal na ba doon na engineer? Sa ibang Lugar. subdivision. Ayan, no? Kung mga parte na ng ano nila, household. So, madaling sabi, no? Ayan. So, syempre, simulan natin ang ating usapan bago natin pag-usapan yung upcoming na award o parangal na makukuha ninyo. Syempre, origin story muna tayo, no? Engineer and Sir Rogelio. Kayo po muna, engineer, gusto ko malaman this the origin story, yung pagiging engineer ninyo. Ito bang pagiging engineer ninyo? Bata pa lang kayo, mahilig na kayo sa math o yung mga parents lang ninyo nagsabi na hindi, mag-engineer ka kasi hindi ka mawawalan ng pera pagtanda. Ano po bang storya dyan? Actually, yun po yung gusto ng father ko. Kasi? Kasi wala naman po siya sinabi. Sabi niya mag-civil ka. Ako naman po, since masunurin po talaga ako ever since nung bata. Siyempre, why not? Pero may baka bang nag-count ka ba engineer ng mga, let's say, interest na iba, maliban doon? O talagang, nung sinabi niya yun, nagustuhan mo din siya in the long run? Siguro po accounting siguro, prior. Pero mas okay po ang civil. Hindi na lang po masunurin ako. Yun na sinunod nyo? Also, ang parents po natin, kung ano po yung usually yung sinasuggest nila, hindi naman para sa kanila yan, kundi para sa mga anak po nila. Correct, tama. Lalo na kung halimbawa magugustuhan naman ng anak nila. Pero somehow, I believe, kung hindi mo naman magustuhan yun, if ever, feeling ko okay pa rin sa kanila yun. Yes, di ba? po. Talaga. Nagkataon na nag-match. Yes. Yun ang madaling sabi dyan. Pero yun nga, follow up ko na lang, engineer, no? How was it growing up na puro numbers? Kasi kung yun yung linya mo, parang feeling ko, sila karamihan ng mga takot sa math, parang ako. Kaya ako nag-mass comm kasi talagang pakita mo ko ng equation, medyo allergic ako dyan. Pero in your case, parang feeling ko, you love pagbibilang, problem, paano yan? Hindi lang po math, siguro ang favorite subject ko nung college talaga is yung more on structural. Akala po kasi pag civil, math lang po. Not really po. Kumbaga, paano mo dinidesign yung building? Ayun. Paano mo kinukumpute yung mga ano? The ratio. And then yung theory lahat. behind kung paano to nakukuha and all, yun po yung siguro yung pinaka-gusto ko talaga. Ayun. Kaya Passion parang, ko rin talaga and core skills. kaya kumbaga sa madaling sabi, napasok nyo kasi nasa puso nyo rin. So, Yes po. Nag-enjoy kayo. Yes po. Yun. Kasi minsan kaya sila bumibitaw dito, engineer, because sometimes yung parang nabe-burnout sila because marami silang ginagawa na medyo malayo o nakaka-distract Yes doon sa po. ginagawa. Unlike sa inyo, dito yung enjoyment ko. Opo. Saka mas madali po talagang mag-check kapag yung pong sinecheck nyo, alam ninyo. Ayun, tama. Oo. So ito po, engineer, no, kayo naman po ang ating pag-uusapan naman natin yung pag-form niyo ng firm, pag-form. Pagbuo ninyo ng firm. Kasi magkakatunog eh. Yung sa firm ninyo, kasi kumbaga, pagiging engineer pa lang mahirap na eh, di ba? Tapos magbubuo pa kayo ng firm na kumbaga, kayo yung magiging pinaka-boss dyan. Paano to? Actually, ano po siya eh, interesting story po siya since siguro I can call this na parang detour in my life kung bakit nagkaroon ng Finca Engineering. Kasi before November 2015 supposedly yung board exam ko, but I was hospitalized. So ruptured appendix. Oh, pares na, wala na rin po ako dito eh. Yes. We have mutual na ma'am. So hindi ako nakapag-take. And nung mga kabatch ko nakapag-take na, and ako parang hindi rin ako pwedeng mag-work din agad since na-operahan ako and all. So there's this particular time in my life na I remember vividly na I was walking down the street and
I remember questioning God, bakit sa akin nangyari yun? Di ba? Oo, kasi parang natin wrong Pwede naman, timing, no? pwede naman after ng board Sir exam, Aurelio, di ba? Correct. Yeah, Oo. so I was asking bakit sa akin nangyari to and also parang medyo depressed ako by that time. So and parang na-question ko nga si God. But dahil doon, I mean not dahil doon of course, pero na-realize ko looking back na kaya hindi ako nakapag-board exam kasi yung 'di ba prior sa next board exam is 6 months. So nung 6 months na yon, na-expose ako sa freelancing. Yan, oo. Yeah, so international kasi yung mga clients doon. So Pares na-expose kayo, ako. Sir Rogelio, ha? Mga Yeah. lapitin ng mga super blessings sa abroad, ha? Oo, okay. Na-expose ako sa freelancing noon. And then nung 6 months na yon, and then after ko nag-board exam and I passed, and I started working na rin sa career ko sa part ng design, nag-work ako sa design firm, and then sa construction firm, horizontal sa mga land siya, and then sa vertical sa mga construction ng building. So after that, since nakuha ko na lahat ng, I think kaya ko nang mag-offer ng services ko. Yung mga knowledge, well-equipped na po kayo. Nakuha ko na Yes, sa lahat ng mga previous experience ko. Nag-offer na ako sa international. Kasi since ano naman ako, di ba? Since expose ako sa international, siguro kung hindi ako na-expose to, hindi ko rin alam na meron palang ganon. Oo, correct. Yes, so I offered my services sa international, sa UK, US, mga ganon. And then, there's this one client na nag-inquire, taga Pilipinas siya. And then ask niya na, engineer, gumagawa po ba kayo sa Pilipinas ng mga structural analysis, structural plan for my 4-story building? Sabi ko, so why not? So nakipag-meet ako and then ginawan ko sila ng plans. Nagulat sila na kumpleto kaya nyo. Yes po. And then, parang after nun, I had an idea na i-post ko to. Gawa ko ng page. I called it Finca Engineering Services. Pinost ko yung one project na yun sa Pilipinas. And then after that, sunod-sunod yung inquiry. Yun, di ba? Isipin mo kung hindi kayo nagkaroon ng guts engineer na simulan to, kasi pwede kasi magpaka-play safe ka na lang eh. Okay na ako, kumikita naman ako, pero bakit ko kailangan i-risk na maggumawa pa ako ng page, i-post ko tong ginawa ko, kasi marami ka rin, alam mo naman na competition in your industry, sobrang tight, di ba? Pero you have the guts, nilakas mo yung loob mo, and then, ayun na. Di ba? Nagtuloy-tuloy. I would like to emphasize na yung nangyari before na sabi ko, bakit sa akin nangyari to? Pero na-realize ko looking back na kaya pala nangyari yun kasi God has bigger plans for me. Yun, di ba? That I will never imagine na ganun pala yung, kaya pala parang may detour ang tawag ko dun eh. Parang ang dating niya kasi sometimes rejection leads to redirection, di ba? Setback siya na naging blessing in disguise pala. Parang ang dating ngayon, ikaw na yung susuko sa dami ng blessing. Baka naman, konti naman kasi hindi ko na kaya eh. Wait lang, Parang dati, akala mo, ba't wala ako? Pero ngayon, saan ko ito ilalagay? Pwedeng 2 months ko naman ako padala. Kasi parang linggo-linggo eh. Punong-puno na ako ng blessing. Di ba, parang ganun yung dating, no? Na parang ikaw na yung mag-iisip kung paano mo ngayon isa-saturate sa mga taong nas under you, yung mga dapat nilang gawin or kitain, ikaw na bahala, di ba? Unlike before na parang ikaw lang bahala sa sarili mo, ganyan-ganon, di ba? Talagang grabe yung nangyari na yun with your faith, di ba? Talagang hindi ka sumuko eh. Yes. Talagang yun ang maganda dyan. Punta naman tayo kay engineer. Let's talk about challenges naman. Kasi syempre alam ko hindi ito madali and talagang dumaan ka rin sa butas ng karayang bago mo na-gain itong mga blessing na nakukuha mo sa ngayon. So, engineer, ano yung challenges na muntik ka nang sumuko sa firm, muntik mo na siyang bitawan, sarili mo na lang isipin mo. Pero obviously, hindi mo siya binitawan because nandito ka pa din at magkaka-award ka pa dahil sa inyong mga ginagawa. I'm not sure if I can disclose. Or without mentioning names na lang. Siguro the instances na lang na parang siguro in general na lang kasi in general, yes. Privacy is very, very important sa company. So kahit pa may mga ganong concern, I don't like to discuss at all. Siguro ano na lang in general. So of course, sometimes since sa construction, it is common, I think, pwede ko siyang i-discuss. There are sometimes na syempre mayroong mga client na hindi nagkakaroon ng problem sa funds. Okay, mas short, yes. Sa lahat yan actually, engineer, to be honest. Kahit nga manood ka ng teleserye, mga engineer, yung parang mga one more chance, di ba? Yung engineer din yung story doon eh. Then, and then, syempre, of course, sa kagustuhan namin ma-help out si client, of course, sometimes yung personal funds and company funds na yung pinapaluwal din namin. Grabe yun. So, malasakit sa madaling sabi. Para na matapos yung project. Yes, pero meron din talaga yung kahit na
ano, hindi talaga, may time talaga na hindi kami nababalik yung Kita. ano, Parang dating palabas. yes, walang bumalik. Oh, Yun grabe. na So, lang. paano mo siya nasi-sleep over? Paano mo siya na-overcome? Kasi sometimes masakit to, lalo na kung hindi lang ikaw eh. Kumpanya kayo. Paano yun? Yes. Ang always na ginagawa ko, be positive, number one. Kasi law of attraction, kailangan positive. Whatever kung anong nangyayaring negative sa buhay mo, basta positive thinker ka. Just trust God na may plano sa sa'yo. And ito is, pagsubok lang, gaya nga ng kwento ko kanina. Correct. Kung ano man yung nangyari, pagsubok lang yan. And at the same time, may mas kapalit pa siyang mas malaking blessing. Ayun, tama. So, I have mas magandang mag-let go. Correct. So, ibig sabihin, engineer, up to now, up to this day, yung mga empleyado ninyo, yung mga nagtatrabaho sa inyo, kumbaga, nagpe-pep talk kayo, nag-uusap kayo, para may game plan. Yes. Sa madaling sabi, kumbaga, namomotivate sila everyday na huwag sila panghinaan ng loob kasi wala namang madali eh. Yes. Ayun, di ba? Yun ang importante dyan, yung kahit sabihin natin na pwedeng hayaan mo na sila because you trusted them, yung always keep in touch. Na parang ang dating ito, medyo wala tayo ngayon, pero meron pa yan sa susunod. Yung mga ganong scenario kaya na ginagawa ni engineer, nakakabilib yan. Hindi siya madali, kasi pwedeng sometimes frustrate ka tapos babalingan mo na yung mga employee mo hanggang sa mag-domino effect na, di ba? Tatamarin na silang And out pumasok. of ano naman po yun, just to clarify, out of siguro ang dami namin kahit 1 or 2 or baka actually 1 lang talaga. Oh, di ba? Talagang the rest talaga po talaga lahat ng kliyente namin sobrang babait po, sobrang ano po sila. Very, very professional din yung mga kausap din namin ng mga kliyente po namin. Yes, so And nagiging parang somehow family and friends na po namin sila afterwards. yun ang Kasi- maganda doon. Opo, kasi talagang ano po kami, parang sa company po, sa construction, very, very involved po kami. Personally, ako po mismo, involved sa site. So that's why pati yung contact person usually ng kliyente is ako rin po. So talagang nagkakaroon kami ng band ng mga client. Hindi lang po siya through pure business. Na parang natin pagkatapos mo gawin yung project, Opo. okay, di tayo Parang wala na, hindi na tayo magkakilala. correct. Sa amin po, tinlaw talaga lahat po ng kliyente namin, lahat po sila friends po namin. Ayun yung maganda, di ba? May isa lang po talaga. Pero, basis pass na po. Isa lang talaga. Pero at least maganda, no? Talagang Yes. ang ganda nung nangyari. Oo, Yes. yun ang the best dyan. So ito naman, balik tayo kay engineer, no? Engineer, meron ba kayong mentor or let's say idol sa industriya ninyo sa engineering na parang yun yung naging reason kung bakit pinipilit mo maging matagumpay sa industriyang ito? Inspiration po siguro. Yes, inspiration. Or let's say, kahit family member na parang idol to, kailangan magtagumpay ako because na-inspire ako sa kanya. Ganyan. More on ano po kasi, family-oriented po kasi talaga ako. So more on family ang biggest inspiration po talaga. So, since we didn't come from a well-off background naman po. So no connections and all, we started from scratch. So lahat ng meron kayo, engineer, is hard work. Yes. And Grabe. smart work. Tama. Tsaka yung mga word of mouth na nagandahan sa services, sila yung nagpalawak. Yun po talaga, yung word of mouth na referral po talaga, doon talaga kami nagsimula, sunod-sunod po sa kanila. Ayun. Hindi po talaga kami nagma-marketing before. Late din na lang. Hindi, kasi social media, yung labanan. Yes, so kailangan po talaga kasi pagka business ka ngayon, kailangan mo na makipagsabayan sa social media. But way back before po talaga, hindi kami talaga nagma-marketing. But meron po. Natural lang. Opo. Correct. Yun ang maganda dyan. Sabi ni Kabog Princess Fern, sabi niya, pinakamabait kong naging boss. Then sabi naman ni Luz Marie Bundal Ramos, tinagpo niya si Renalyn B. Ramos. Nanonood sa atin si Ma'am Lay Maniego. Sabi niya, hello po. Ayan, ang ating close friend. No? Talagang magaling na singer yan. International pa. Oo. Solid na solid. So, engineer, ikaw naman, no? Future plans. Anong mga gusto mo pa mangyari sa iyong karera? Dahil nga, syempre, naparangalan ka, you are recognized. Syempre, sometimes nakakabusto. No, na parang dating hindi ako dapat mag-stop. Kailangan mas lalo pa ako lumaki, mas marami pang matulungan natin. Ano yung mga naisip mo so far? Plan ko po i-expand or i-scale up yung local at the same time yung sa international po namin at the same. So hopefully po in the next year, yun po yung nakita namin na magiging expansion. Ayun. So you expansion meaning marami kang mga projects na gagawin here and abroad. Yes. Are you looking for, let's say ano ba to, mga building, subdivision, ano yung mga naisip mo? Sa international po kasi, since currently po kasi nag-outsource kami ng mga manpower sa ibang bansa. So,
hopefully po lumaki pa po siya ng lumaki. Wow, di ba? Yun ang the best dyan. Kasi biro nyo sa mga hard work and dedication ninyo, umabot na sa ganito, di ba? Talaga ng mga nakakatuwa and really can't wait, no? Na makita kayong mapangaralan, no? Mapangaralan, no? Talaga ng mga matindihan. Kasi maraming ma-inspire ng mga kababayan natin. At we have 205,000 viewers dahil napakalupit ng mga guests natin sa ngayon, no? La visual, pangmalakasan talaga kayo. Ang dami nyong fans. Siyempre, yung mga guests natin, may mga fans din yan. Andyan si Kabog Princess Fern. Pinakamabait ko naging boss. Sabi niya, Ma'am Finka. Tama ba? Finka bang sinabi? Yes. Ayun, no? Nanonood sa atin. Grabe, ang dami. Hindi bumibitaw, Dapat somehow, pag bandang dulo na yan, magiging 40 na lang yan, 30 na lang yan. Pero yung 200,000 plus na yan, talagang pangmalakasan yan. No, ito naman, si Engineer. Ka naman po, Engineer. The floor is yours. Batiin nyo na po. Lahat ng gusto nyo batiin, pasalamatan. Lahat ng gusto pasalamatan. Lahat ng social media ng firm ninyo, go ahead. I-ratrat nyo na, ma'am. Hello po. Thank you po first and foremost sa parents ko and sa kapatid ko nagpapa-shoutout, Christian J. Finca. And then also sa mga nag-OT ngayon dyan sa office, OT lang kayo. Marami tayong rush na project. Shoutout sa mga taga-kainta dyan sa Finca firm, no? Tama, okay. Yes po. And then also, thank you po sa lahat ng nanood and thank you, La Visual Corporation, Southeast Asian Premier Business and Achievers Award for recognizing us, and we're so excited po to be there at your event on December 8 at Winford Resort and Casino po. And also, ano pa ba? Pages, Ang ma'am. pages po namin is Finca Engineering Services, FINCA. And you can contact us through our Facebook page. Doon po kami nagmamarket talaga. And then, number po namin is 0917-587-4 and email is fincaengineeringservices@gmail.com. Ayun. So, nakita naman yung episode natin ngayon, no? Pag sa Finca daw kayo. Hindi ko naman kino-commercial si ma'am. Pero kukunin niya ako nga endorser. Let's talk about it. So, ito, parang dating family daw. So, siyempre, pag kapagawa ka ng bahay, siyempre, doon ka na sa parang makakausap mo pa rin. Kung may concern ka, hindi nawawala, pagkabayad, talagang alive na hawakan ko dito si ma'am, talagang, and after sales po ay guaranteed. After sales guaranteed. Yun po talaga yung common na nahihirapan yung mga client na hinahanap na nila after wala na po. Ayun, yun ang maganda dyan. Bumabalik Pamilya talaga sa madaling sabi yung treatment. No? Po. Friend ko po sila sa Facebook yung mga client. Di ba? Walang blocking, no? Walang mga blocking na ginagawa. Kaya na the best dyan. Ayan. So, thank you so much po, no? Siyempre, si Sir Rogelio Medina at siyempre si Engineer Eliza Finca, no? Talaga namang pangdiinan ng ating episode po na kahit gawin natin 3 hours to, feeling ko hindi tayo mauubusan dito. Pero siyempre, susulat na lang ni Sir Rogelio yung mga ibang mga detalye pa, no? Pero sobrang marami tayong na-inspire ng mga kababayan natin. We're so thankful for you sharing your inspiring stories sa mga viewers natin dito sa Abante Radio. At I'm wishing you well, both parehas, at hindi lang sana itong Second Southeast Asian Premier Business Achiever Awards 2024 ang makuha ninyo. Sana marami pa po, no? Yearly, sana. Oo, at kung ano-ano pa, lumawak pa, lahat-lahat ng mga makapag-recognize sa inyo, sana mangyari yun. At syempre, maraming salamat sa La Visual Corporation for making this possible, for kumbaga pagpapag-guest nila ng mga inspiring people with inspiring stories sa ating programang Jigo Live. Dahil dito, sa programang ito, kwento mo ang bida. So thank you so much po sa lahat ng mga viewers natin worldwide, sa ating 200,000 fans. Talaga namang hindi bumibitaw kahit nag-extra na ako. Andyan pa rin sila. 208 pa nga. Naku po, talaga naman. Oo. Yan, tulog muna kayo kasi matatapos na tayo. Shout out daw. Sino yan? Shout out kay Luz Marie Bundol Ramos. Sabi naman ni Nestor Deladia, shout out din sa akin na napupunta ang mga ongoing project kahit gabi na. Magano kayo dyan? Mag-okay lang kayo. Dyan lang kayo. Okay, bibitaw. 209. Kahit yung kanta ni Looney pagkatapos, panoorin nyo. Para talagang solid na solid ang episode natin. Thank you so much po sa lahat ng viewers worldwide.